Nangangailangan ng mas pinatibay na kooperasyon sa Asia para matugunan ng hamon sa supply ng enerhiya. Yan ang binigyan din ng Pangulo sa kanyang intervention para sa Asia Zero Emission Community o ASEC Plus Online Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia upang matugunan ang hamon sa supply ng enerhiya. Binigyang diin yan ng Pangulo sa kanyang intervention sa Asia Zero Emission Community o ASEC Plus Online Summit. Punto niya, patunay ang krisis na ito na walang bansa ang kayang sumangga sa supply chain shocks kung kikilos ng mag-isa. The times call for a coordinated, unified response. We cannot wait for the next crisis to act. We must build resilience now as the urgency of this moment is clear. Ipinunto pa ng Pangulo na dahil archipelagic na bansa ang Pilipinas, umaasa ito sa pag-import ng produktong petrolyo. Kaya agad anyang inilatag ng gobyerno ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng gulo sa Middle East. Kabilang narito ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency at pagpapatupad ng Uplift Program para tugunan ang epekto ng krisis sa transportasyon, pagkain at industriya. Ipinapatupad na rin anya ang risk-calibrated procurement strategy upang mapalawak ang pinagkukunan ng langis at mabawasan ang pag-asa sa Middle East. Binabago na rin ang minimum inventory requirements. Itataas ang stock ng petrolyo mula 15 araw hanggang 30 araw at ang LPG mula 7 araw hanggang 21 araw. Pinabibilis din ang pagbuo ng isang strategic petroleum reserve na kokontrolin ng gobyerno bilang panangga sa mga posibleng pagyanig sa merkado. Even as we manage the immediate crisis, the Philippines is moving decisively to strengthen our long-term supply resilience. Binigyang diin din ng Presidente ang 3 punto, ang agarang pagpapatupad ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA mechanism, pag-aaral sa joint oil stockpiling, at pagbuo ng sistema para sa mas mabilis na pagbabahagi ng supply ng langis sa mga bansang nangangailangan. We propose that participating economies define a mutual recognition mechanism of emergency fuel allocation protocols so that when a member is in distress, the administrative pathways for receiving assistance have already been clearly established and time is not lost to procedural uncertainty. Iginiit pa niya na ang kasalukuyang krisis sa enerhiya ay dapat maging pagkakataon upang mapatibay ang seguridad sa enerhiya ng rehiyon. The energy disruptions of 2026 are testing Asia's resilience. However, I believe they also are creating an opportunity for us to build the regional energy security architecture that our region has long needed. Japan's initiative today is a step in the right direction, and the Philippines stands ready to work alongside every economy represented here. Our people, represented by all those gathered in this meeting, deserve energy systems that are secure, affordable, and resilient. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.